Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito, at walang tigil ang pamumunga. Sinabi pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Nakakaawa kayo, kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino. Nakakaawa kayo, kayong malakas uminom ng alak at bihasa sa pagtitimpla nito. Pinakakawalan ninyo ang may mga kasalanan dahil sa suhol, pero hindi ninyo binibigyan ng katarungan ang mga walang kasalanan. Kaya matutulad kayo sa dayami o tuyong damo na masusunog ng apoy. Matutulad din kayo sa tanim na ang mga ugat ay nabulok, o sa bulaklak na tinangay ng hangin na parang alikabok. Dahil itinakwil ninyo ang kautusan ng Panginoong makapangyarihan, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo, na kanyang mga mamamayan, parurusahan niya kayo. Mayayanig ang mga bundok at kakalat sa mga lansangan ang inyong mga bangkay na parang mga basura. Pero hindi pa mapapawi ang galit ng Panginoon. Nakahanda pa rin siyang magparusa sa inyo. Tatlong paalala ng Diyos kapag kinakapos ka. Una, hindi kita pababayaan. Kapag ikaw ay tapat sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Ayon sa Biblia, Salmo 37 verse 25, ako'y naging bata at ngayoy matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang pangalawa, magtiwala ka lang. Kahit mukhang imposible pa, magtiwala ka lang sa Diyos. Ayon sa Biblia, Habakkuk 3 verse 17 and 18, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Pangatlo, may tinuturo ang Diyos. Kung minsan nangyayari ito upang lumago ang ating faith. Ayon sa Biblia, Santiago 1 verse 2 and 4, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya.